Welcome ulit sa ating channel mga tol. Again, ako ulit to, Vince Motovlog. So ngayon, nandito ulit tayo sa FKM Cabanatuan Branch. So available na rin dito itong pinaka-trending na motorsiklo ngayon. Walang iba kundi itong FKM Ranger 150. Actually mga tol, hindi lang to yung bagong lineup na motor ng FKM, no. Bale, tatlo to. So check nyo na lang mga tol. Tap nyo dito sa bandang taas sa kanan. So ngayon, ito na lang yung available dito, no, kasi yung FKM Hunter 150 nung pagkadating dito is may kumuha agad. So ngayon nga nasa harap natin itong bagong FKM Ranger 150. So available na nga dito sa FKM Cabanatuan Branch. So kung interesado kayo, especially kung taga rito kayo sa Cabanatuan City, PM lang kayo sa Facebook page natin or call or text ka lang sa number ko. Okay mga tol, pagdating nga sa presyo nito, SRP nito ay 78,000 pesos. At kung installment ang balak nyo, ang down payment nito ay 23,400. At ang magiging monthly mo for 3 years ay 2,779 pesos. At ang kinaganda rito mga tol sa FKM Cabanatuan, pag nag-release ka ng unit, marami siyang freebies na kasama, no? So yan, i-flash ko na lang sa screen. Okay mga tol, balik tayo dito sa motor. So first impression ko dito, napangiti talaga ako, parang ganito. So grabe naman talaga itong Ranger 150. Tignan nyo naman yung size niya compare sa Venture 150 na adventure scooter din. So bulky talaga itong Ranger 150. Perfect talaga sa mga river crossing dahil mataas ang ground clearance at syempre bagay sa off-roading or light trail. At bukod dyan, pwede rin ito pang daily driven. So isa na to talaga sa compact scooter na mabibili mo sa market tapos less 80,000 pesos lang. Sobrang sulit talaga. Pagdating naman sa pyesa, siguro kung hindi ka siga magmotor, sigamit, wala naman masisira sa makina. Basta regular kang mag-change oil every 1,500 or 3,000 odometer, magpapalit ka ng langis. Sigurado magtatagal to, hindi masisira ang makina. I mean, hindi agad masisira yung makina niya. So, depende pa rin kung hindi ka walang ya gumamit, sigurado magtatagal to. At kung pag-uusapan ng panggilid, marami kasi ang nagsasabi na mahirap ang pyesa nito. Dito mga tol, 15,000 odo pataas, I think doon ka palang magpapalit ng belt or ng flyball, etc. And meron naman yan sa after sales nila. At naka-air-cooled lang yung makina nito kaya less maintenance. Compare mo sa liquid-cooled na makina na need mo lagi i-check yung coolant, ano. So para sa akin talaga sulit to. And pagdating nga sa makina, gumagamit ito ng 150cc air-cooled 2-valve fuel-injected engine na kaya mag-produce ng 11.5 horsepower at 7,500 RPM at max torque na 12.2 Nm at 6,500 RPM. Connected to a CVT transmission. Pagdating sa fuel consumption, so dahil naka-fuel injected na tapos 150cc, I think kaya nito maabot hanggang 35 kilometers per liter. So depende sa rider, no, based na din sa FKM Venture 150 na naka-fuel injected na rin. And based sa mga owner, umaabot ng 35 to 40 kilometers per liter. Not bad na rin para sa ganito kapormang motor. Sa looks mga tol, number 1, very rugged ng looks, napaka-formal lalo na kung makikita nyo sa personal. Very unique ng design, although talagang kinuha yung itsura nito sa Yamaha Zuma 125. Talagang napaka-premium ng pagkakagawa dito. Yung paint job niya at yung fairings niya talagang hindi tinipid, very premium. Tapos yung sticker or decals niya, hindi mo basta matatanggal dahil naka-top coat siya. Ang ganda ng paint job, maikukumpara mo talaga sa tinatawag nating branded. Okay, dito sa front end, ang angas, meron siyang maliit lang na visor. So nilagay lang yan para gumanda lalo yung tindig niya, no? So hindi naman yan makaka-penetrate ng hangin kapag bumibiyahe tayo. Dahil maliit lang naman siya. Tapos meron siyang maliit na ilaw dito, I think park light. And dito nakapwesto yung turning signals niya na LED na yung ginamit. Meron na rin itong handguard, matigas yung pagka-plastic. Sa tingin ko hindi rin basta mababali. At ito ang nagdala dito, meron siyang front rack or carrier dito, no. Siguradong gamit na gamit to lalo na kung sasabak ka sa long ride. At yung bakal na ginamit dito talagang matatag. Maganda yung pagkakayari, siguradong tatagal. At bukod dyan sa front carrier niya mga tol, dito sa likod, hindi mo na po problemahin yung bracket ng top box dahil top box ready na to, no. At maganda rin itong bracket niya na palagay ko kahit upuan ng back ride hindi din basta mapuputol dahil makapal yung pagkabakal. Sa front rack na to yung carrier niya sa harapan at bracket na to, talagang sulit ka na.
Dito sa side profile mga tol, so sabi ko nga kanina very premium ng fairings at ang paint job na ginawa dito, no. So glossy yung finish, tapos yung kulay talagang bumagay sa rugged design nito. At yung decals niya naka-top coat kaya hindi talaga mababakbak unless kung ire-repaint mo talagang tatanggalin mo yan. Dito naman sa part na to matigas na plastic yung fairings niya dito, no. Parang naka-anti-scratch na din yung texture. Side profile dito sa likod glossy din yung sa part na to. Tapos may nakalagay na Ranger 150 yung pinaka-brand niya. Tapos may ganitong design pa sa part na to. Okay mga tol, dito sa mismong headlight, isa din to sa nagdala sa motor na to, no. Very unique at may pagka-classic yung looks dahil round yung shape. Pero andun yung pagka-modern niya. So naka-twin round shape yung ilaw niya, no. LED projector light na yung ginamit dito. Tapos meron siyang daytime running lights na lalong nagpa-modern sa looks nito. At napansin ko dito is yung hindi pareho yung size ng ilaw niya, no. Mas maliit yung nasa kaliwa. MDL light ready na rin to mga tol. Ayan, no. Meron siyang bracket dito sa ilalim. Napakaangas. Dito naman sa likod sa taillight niya, very rugged din ng looks. LED na rin ang ginamit pati dito sa turning signals. And syempre meron din tayong ilaw dito sa plaka. Pagdating naman dito sa front fender, maganda din yung plastic na ginamit. Very rigid ng texture, no. Mukhang hindi agad mababali. Speaking of bale mga tol, so hindi ko nakuha na ng video pero meron kasi itong steel bracket sa ilalim ng fender na to, no. So suporta yan para yun nga hindi agad mabali itong front fender natin sa gitna sa kapag nagtagal o sa tagal lang ginagamit. Front suspension, naka-telescopic fork with rubber boots. So protection yan para sa buhangin or bato na tatalsik lalo na kung sa rough road ka nagra-ride. Siguradong tatagal yung buhay ng inner tube niya. At pati yung outer tube nito may cover na plastic, no. Alam nyo yung napansin ko dito, kumpleto na yung accessories niya, no. Hindi lang accessories, sabihin na nating essential din talaga yung mga nakakabit dito. Tulad ng front carrier, nung handguard niya, tapos itong mga covers sa front suspension. So masasabi nating essential na accessories yan para dito sa motor na to. Sa brakes naman, naka-disc brake tayo dito with 2 piston caliper. So meron siyang sensor dito, no. So hindi yan ABS o yung anti-lock brake system. Speed sensor po yan. Pagdating naman sa gulong, naka-dual purpose tire na siya na may sukat na 120/70 rim 12 at tubeless na rin yung ginamit dito. And yun nga mga tol, naka-dual purpose tire na yung gulong natin dito. Pagdating naman dito sa likod, rear suspension, naka-dual shock absorber. Very good yan lalo na sa rough road. Tapos meron na rin siyang swing arm dito sa kabilang side, ano, dagdag suporta yan para mas matatag. Tapos meron na rin siyang tire haggard dyan. Sa brakes naman, naka-disc brake tayo dito sa likod na may single piston caliper. Tapos sukat ng gulong dito is 130/70 rim 12. So dito naman nakapwesto yung air cooling system, no. Yung cover niya dito parang naka-liquid cooled. So kaya ganyan yung kasi yung Yamaha Zuma 125 is naka-liquid cooled, no. Muffler design, very stylish na rin. Pagdating naman dito sa pillion ride, alloy yung ginamit at maganda din yung design pag tinupi mo nakapasok sa loob. Dito naman sa meter panel niya, naka full digital instrument panel na siya dito, tapos binagay din yung design dito sa overall looks niya, no. Very rugged din ang datingan. Tapos samahan mo pa nitong naked handlebar, talagang napakaangas na. Sa mga switch naman sa handlebar, dito sa kanan meron siyang engine kill switch, on and off ng headlight at yung electric push start niya. And dito naman sa kabila, meron siyang high and low beam, yung turning signals at yung busina. Ignition switch naman niya mga tol, common na susian lang ng motor ang ginamit dito, no. At sa tabi nito meron siyang USB Type A and Type C charging port para sa mga mobile gadget natin. And meron tayong maliit na packet dito. Siyempre hindi mawawala itong utility hooks niya. At isa nga rin sa nagustuhan ko dito ay itong malawak na footboard niya. So sakyan natin, bali size 10 ng paa ko and ganyan yung itsura, no, sakto lang para sa akin. So hindi mahaba yung footboard niya, kumbaga palapad yung space niya. Tapos pag nangalay ka, pwede mo iganyan yung mga paa mo. Seat design naman mga tol, malapad siya both sa rider at sa back rider, no. Tapos yung cover niya stylish din, may stitches. And maganda din yung cushion na ginamit, no. Very comfortable sakyan. Perfect sa long ride. Hindi agad sasakit ang wet box mo dito dahil yun nga malapad at maganda yung cushion na ginamit. Sa ilalim ng upuan, meron itong compartment para sa mga small things like bag, jacket, basic tools o yung mga papel ng motor. Sa tabi nito yung fuel tank niya. So may kalakihan din yung capacity nito, no. Meron itong 7 liters capacity. Dimension naman mga tol, so sa tindigan niya nito bulky siya, no. Bali 5'7" ang height ko. Mukha lang siyang maliit sa picture pero kung makikita nyo sa personal, malaki siya, halos magka-size na sila ng ADV 160.
So pagdating nga sa seat height, meron itong sukat na 750mm. As you can see, tiptoed ako dito, no? Siguro sa mga 5'4 or 5'5, tabas na lang ng konti sa upuan, goods na. And ito yung isa sa nagustuhan ko, ang ganda ng suspension, hindi matigas, swabing-swabe lang. Malawak din yung turning radius niya kaya hindi mahirap i-maniobra. Pagdating sa ground clearance, may sukat itong 140mm. At sa bigat naman, may timbang itong 122 kilograms. Manageable pa rin naman, hindi naman siya ganong kabigat. Okay mga tol, yan ang pinakabagong ADB scooter natin dito sa Pinas. Mabibili mo ito dito sa FKM Cabanatuan Branch. Visit lang kayo, especially sa mga taga Nueva Ecija dyan kung naghahanap kayo. Punta lang kayo dito at mag-inquire. So hanggang dito na lang muna mga tol, kung umabot ka sa part ng video na to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag na magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.